Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa ASD fraction 2 sa isang napaka-espesipikong paraan. Ito ay isang pangkalahatang ideya sa kaligtasan at katayuan sa regulasyon, hindi isang gabay kung paano ito inumin. Sa rehiyong ito, ang ASD fraction 2 ay hindi dapat ipakilala bilang isang aprobadong gamot para sa tao maliban kung malinaw na sinasabi ito sa opisyal na etiketa ng gamot para sa tao. Para sa video na ito, ituturing natin ito bilang isang hindi aprobado o substansyang may kontekstong pangveterinaryo at titingnan kung bakit mahalaga ang pagkakaibang iyon. Titingnan natin ang mga pahayag online, kung anong ebidensya ang kulang, anong mga panganib ang maaaring idulot ng paggamot sa sarili, at kung bakit hindi dapat palitan ng mga taong may diabetes o malubhang sintomas ang aprobadong pangangalaga ng mga hindi pa napapatunayang produkto. Kung nais ninyo ng mas maraming ganitong uri ng paliwanag sa wikang ito, ang inyong reaksyon sa ilalim ng video ay makakatulong upang may parating ito. Ito ay impormasyong pang-edukasyon para sa mas ligtas na pakikipag-usap sa mga kwalipikadong propesyonal, hindi medikal na payo at hindi isang protocol sa paggamit. Magsimula na tayo. Block 1. Katayuang pangregulasyon sa Pilipinas. Ang video na ito ay inihanda para sa konteksto ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang ASD fraction 2 ay hindi nakarehistro o autorisado ng Food and Drug Administration o FDA Philippines bilang isang gamot o suplemento para sa tao. Ang ibig sabihin ng hindi rehistrado ay hindi pa ito sumailalim sa mahigpit na pagsusuri ng ahensya para sa kaligtasan, pagiging epektibo, at kalidad. Ang prosesong ito ay kinakailangan para sa lahat ng produktong pangkalusugan na ibinebenta para sa paggamit ng tao upang matiyak na ang mga benepisyo nito ay mas matimbang kaysa sa mga panganib. Dahil sa kawalan ng pag-aproba mula sa FDA Philippines, ang pagbebenta at pag-promote nito bilang lunas para sa anumang sakit ng tao ay hindi pinahihintulutan sa ilalim ng mga kasalukuyang regulasyon. Ang sinumang gumagamit nito para sa sarili ay gumagawa nito ng walang garantiya sa kaligtasan na ibinibigay ng pangangasiwa ng gobyerno. Block 2. Konteksto bilang gamit pang-veterinaryo. Ang ASD fraction 2 ay orihinal na binuo at ginamit sa larangan ng veterinarya, partikular sa dating Soviet Union. Ang layunin nito ay upang mapabuti ang kalusugan at resistensya ng mga hayop sa bukid. Ang pag-unlad nito ay nakatuon sa mga hayop, at ang mga pag-aaral sa kaligtasan at dosis nito ay isinagawa sa kanila. Mahalagang maunawaan na ang pisyolohiya ng hayop ay ibang-iba sa pisyolohiya ng tao. Ang isang substansya na maaaring ligtas o epektibo para sa isang uri ng hayop ay maaaring maging hindi epektibo o, mas masahol pa, nakakalason sa mga tao. Ang mga dosis na ginagamit sa veterinarya ay hindi direktang maililipat sa mga tao. Ang paggamit ng isang produktong panghayop ng walang gabay medikal ay nagdudulot ng malaking panganib dahil sa mga hindi alam na epekto nito sa katawan ng tao. Block 3. Mga pahayag online laban sa ebidensya. Maraming mga kwento at testimonya ang matatagpuan online, sa mga forum, at social media na nagsasabing ang ASD fraction 2 ay may mga benepisyo para sa iba't ibang kondisyon ng tao, kabilang ang diabetes. Gayunpaman, ang mga ulat na ito ay anecdotal, na nangangahulugang batay lamang ito sa mga personal na karanasan at hindi sa siyentipikong ebidensya. Sa kasalukuyan, may kakulangan ng malalaki at mapagkakatiwalaang clinical trial sa mga tao na inilathala sa mga peer-reviewed medical journals upang suportahan ang mga pahayag na ito.
Ang siyentipikong pamamaraan ay nangangailangan ng mahigpit na pagsubok upang maihiwalay ang tunay na epekto mula sa placebo effect o pagkakataon lamang. Paalala, ang ASD fraction 2 ay hindi aprobado ng FDA Philippines bilang gamot para sa tao. Ang pag-asa sa mga hindi kumpirmadong kwento sa online ay mapanganib at hindi dapat maging dahilan upang ipagpaliban ang pagkonsulta sa doktor o itigil ang mga niresetang gamot. Block 4. Mga anyo at kultura ng pag-angkin ng dosis. Sa mga online na komunidad, madalas na pinag-uusapan ang iba't ibang paraan ng paggamit ng ASD fraction 2, tulad ng mga patak, pagtunaw sa tubig, o pagsunod sa mga partikular na cycle. Ang mga gumagamit ay nagbabahagi ng kanilang mga personal na dosis, o kung ano ang gumana para sa kanila. Mahalagang bigyang diin, ito ay mga karanasan na ibinahagi ng ibang tao, hindi rekomendasyon ng doktor at hindi ligtas na panuto sa paggamit. Ang mga dosis na ito ay hindi standardized at maaaring mag-iba-iba ng malaki. Bukod pa rito, ang pinagmulan at kadalisayan ng produkto ay kadalasang hindi tiyak, na nangangahulugang ang lakas nito ay maaaring magkakaiba sa bawat bote. Ang pagsunod sa mga anecdotal na protocol na ito ay mapanganib dahil walang sinuman ang tunay na nakakaalam kung ano ang ligtas o epektibong dosis para sa mga tao, kung mayroon man. Huwag kailanman palitan ang payo ng isang propesyonal sa kalusugan ng impormasyong natagpuan sa mga forum. Block 5. Bakit mahalaga ang ebidensya at kontrol sa kalidad? Ang mga clinical trials ang pamantayan para patunayan kung ang isang gamot ay ligtas at epektibo. Ang mga pag-aaral na ito ay may mga control group, sinusuri ng mga eksperto, at idinisenyo upang alisin ang bias. Ang mga produktong inaprubahan ng FDA Philippines ay dumaan sa prosesong ito. Bukod sa pagiging epektibo, tinitiyak din ng regulasyon ang kontrol sa kalidad. Ibig sabihin, ang bawat batch ng produkto ay ginawa sa isang malinis na pasilidad, naglalaman ng tamang sangkap sa tamang dami, at walang mga mapanganib na kontaminante. Ang mga hindi rehistradong produkto tulad ng ASD fraction 2 na binibili online o mula sa mga hindi opisyal na mapagkukunan ay walang ganitong mga garantiya. Maaari itong maglaman ng mas kaunti o mas marami sa inaasahang sangkap, o mas masahol pa, maaaring kontaminado ng mga bakterya, heavy metals, o iba pang mapanganib na kemikal. Block 6. Mga panganib ng paggamot sa sarili. Ang paggamot sa sarili gamit ang isang hindi aprobadong substansya ay nagbubukas ng pinto sa maraming panganib. Una, ang mga side effect nito sa tao ay hindi lubos na dokumentado. Maaari kang makaranas ng mga hindi inaasahang reaksyon, mula sa banayad na pananakit ng tiyan hanggang sa malubhang pinsala sa atay o bato. Pangalawa, may panganib ng mapanganib na interaksyon sa iyong mga kasalukuyang gamot, bitamina, o suplemento. Ang isang hindi kilalang substansya ay maaaring magpabago sa epekto ng iyong mga iniresetang gamot, na ginagawa itong mas mahina o mas malakas sa mapanganib na paraan. Pangatlo, ang mga produktong ibinebenta sa gray market ay maaaring peke o palsipikado. Uulitin namin, ang produktong ito ay hindi autorisado para sa paggamit ng tao sa Pilipinas, at ang paggamit nito ay isang pagsugal sa iyong kalusugan. Block 7. Partikular na panganib sa diabetes. Para sa mga taong may diabetes, ang pag-eksperimento sa mga hindi pa napatunayang produkto tulad ng ASD fraction 2 ay partikular na mapanganib.
Ang pamamahala sa diabetes ay nangangailangan ng tumpak at pare-parehong kontrol sa asukal sa dugo gamit ang mga subok na pamamaraan tulad ng diet, ehersisyo, at mga gamot na inaprubahan ng FDA Philippines, tulad ng metformin o insulin. Ang pagpapalit o pagdaragdag ng isang hindi kilalang substansya ay maaaring maging sanhi ng biglaang pagtaas, hyperglycemia, o pagbaba, hypoglycemia, ng asukal sa dugo. Ang parehong kondisyon ay mapanganib at maaaring humantong sa mga emergency na sitwasyon tulad ng diabetic ketoacidosis, pagkawala ng malay, o coma. Ang pagkaantala sa paggamit ng epektibong paggamot kapalit ng isang hindi pa napatunayang lunas ay maaaring magresulta sa permanente at hindi na maibabalik na mga komplikasyon, tulad ng pinsala sa nerbiyos, bato, at mata. Block 8. Ano ang dapat itanong sa isang kliniko? Kung sa kabila ng mga panganib ay seryoso ka pa ring isinasaalang-alang ang paggamit ng isang hindi aprobadong produkto, ang pinakaligtas na hakbang ay ang makipag-usap muna sa isang kwalipikadong doktor o parmasyutiko. Maging tapat tungkol sa kung ano ang iyong iniisip na gamitin. Magtanong ng mga partikular na katanungan tulad ng, ano ang mga kilalang panganib ng produktong ito batay sa pinagmulan nito? Maaari ba itong makasama sa aking mga kasalukuyang gamot para sa puso o diabetes? At, ano ang mga sintomas ng toxicity o masamang reaksyon na dapat kong bantayan? Ang pagiging bukas sa iyong doktor ay nagbibigay daan sa kanila na magbigay ng mas mahusay na payo sa kaligtasan at subaybayan ka para sa mga posibleng problema. Huwag itago ang impormasyon sa iyong healthcare team, naroon sila upang tulungan kang manatiling ligtas. Block Sham. Mga palatandaan na nangangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw o ang isang taong kilala mo ay nakainom ng isang hindi kilalang substansya tulad ng ASD fraction 2 at nakakaranas ng mga hindi pangkaraniwang sintomas, mahalagang humingi ka agad ng medikal na tulong. Ang mga red flag o mapanganib na palatandaan ay kinabibilangan ng matinding pagduduwal at pagsusuka, hirap sa paghinga, biglaang pagkahilo o pagkalito, at pantal sa balat o pamamaga. Para sa mga may diabetes, ang anumang biglaan at hindi maipaliwanag na pagbabago sa antas ng asukal sa dugo ay isang emergency. Huwag mag-atubiling pumunta sa pinakamalapit na emergency room. Kung maaari, dalhin ang bote ng produkto upang masuri ng mga doktor kung ano ang posibleng nilalaman nito. Maaari ka ring tumawag sa National Poison Management and Control Center para sa agarang gabay. Bilang paalala, ang ASD fraction 2 ay hindi aprobado bilang gamot para sa tao. Block 10. Ligtas na pagbubuod. Bilang paglalagom, ang pinakamahalagang bagay na dapat tandaan ay ang ASD fraction 2 ay hindi isang rehistrado o aprobadong gamot para sa paggamit ng tao sa Pilipinas. Ito ay may pinagmulang pang-veterinaryo, at ang kaligtasan at pagiging epektibo nito sa mga tao ay hindi pa naitatag sa pamamagitan ng siyentipikong ebidensya. Ang mga anecdotal na kwento online ay hindi mapagkakatiwalaang batayan para sa mga desisyong medikal at maaaring maging mapanganib. Ang paggamot sa sarili gamit ang mga hindi reguladong produkto ay nagdudulot ng mga panganib ng hindi kilalang side effects, mapanganib na interaksyon sa gamot, at posibleng kontaminasyon. Huwag kailanman ipagpaliban ang napatunayang pangangalagang medikal, lalo na para sa mga seryosong kondisyon tulad ng diabetes. Palaging talakayin ang lahat ng desisyon tungkol sa iyong kalusugan, kabilang ang anumang suplemento o alternatibong produkto, sa isang kwalipikadong propesyonal sa kalusugan.